Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ilang linggo, makaraan po ang ating summer camp at patuloy po natin na pinag-aaralan at binabalik tanaw yung mga review ng camping, mga tinuro po ng ating mga pastor at yung mga testimony ng mga sumama sa camp, sa iba't ibang outreach po natin. Ngayon po, tayo po ngayon muli ay nasa prayer meeting. Amen po. Nung camping po, madalas ang mensahe po sa atin ng Panginoon ay yung isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi kung hindi natin ito gagawin, hindi makakakilos ang Diyos. Amen po, hindi niya maipapatupad yung naisin niya, yung magandang plano niya sa buhay natin. At ito pong week na to, tayo po ay nag-training. Amen po, kasama po ang mga pastor, ang mga workers. At sa training naman po, tinuturuan po tayo na ipagamit sa Diyos yung buhay na ibinigay po natin sa Kanya. Tulad nga po na sinasabi po ng ating mga pastor, hindi natatapos sa tinanggap mo lang si Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan maging Panginoon natin siya. Ibig sabihin po ng Panginoon, nandun yung pagsunod natin sa Kanya, yung pagtanggap natin sa Kanyang kalooban. Amen po. At magbalik tanaw po tayo dito po sa ngayong training week. Katulad po ng na-share po sa atin ni Pastora Iyam, ang sabi po niya, anumang sinimulan mo, tapusin mo. Dahil sayang ang sakripisyo mo kung hindi mo gagawin ang ipinapagawa ng Diyos sa'yo. Sa bawat Kristiyano, dapat po tayo ay may Timoteo. Ibig sabihin, dapat meron tayong dinidisipulo. Nabanggit din po ni Pastora Iyam na ang isang Kristiyano dapat hindi pa bago-bago ang isip. Kailangan nating maging faithful at steadfast. Sabi rin po niya roon, piliin mo na maging matapat sa Panginoon kahit na mahirap. Amen po, mag-decide ka na mananatili ka. Kung andun yung totoong malasakit natin sa gawain, hindi mo iiwan ang gawain. Hayaan mo ang Panginoon ang maging buhay mo. Every day, banggit po ni Pastora doon na may buhat kang cross. At yung cross, hindi po magaan, kundi makakaramdam tayo ng bigat, makakaramdam tayo ng pagod. Pero ang sabi niya dito, huwag mong tingnan yung mga nang iwan. Tingnan mo at sundan mo si Jesus. At ilan po sa mga isinare po sa atin ng ating senior pastor, ang panaginip ay plano ng mga demonyo na sinasabi ng Diyos sa atin. Ang panaginip po ay isang pagwa-warning ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sabi po ni Pastor Boy, mahahadlangan lang ito through prayer. Kaya nga po, dapat tayong mga Kristiyano ay nagagamit ng Diyos sa ministeryo ng pananalangin. Ang lupang pangako ay punong-puno ng mga enemies, mga kaaway. Kailangan itong talunin. Kunin mo ang panalo sa travail. Amen po. Kaya tinawag po na prayer warrior kasi makikipaglaban tayo, hindi physically, kundi spiritually. Amen po. At bago tayo manalo sa physical, kailangan muna nating mapanalunan, mapagtagumpayan, talunin sa spiritual yung kalaban po natin. Amen po. At katulad po ng na-share din po sa atin ni Pastora Leia, ang daming aanihin, pero madami ding umaatras. Amen po, para tumagal ka, kailangan mong lumaban. Amen po, kasi iba't ibang klase ng estratehiya ang gagamitin sa atin ni Satanas para alisin tayo sa calling natin. Pero kailangan tayong mga Kristiyano may paglaban po tayo. Amen po. Kailangan nandun yung ginagamit natin, yung armas natin. Ano po yun? Yung sword of the Spirit. At yung kapangyarihan ng Diyos na tatalo sa mga kaaway natin sa pamagitan ng pananalangin natin.
Amen po. At dagdag ko po ulit dito po sa i-share po sa atin ni Pastor Boy, ng isang born again. Ang ibig sabihin po ng born again ay yung hindi lang tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas niya, kundi tinanggap mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, ang sabi niya po sa Lucas chapter 6 verse 46, tinatawag natin na Panginoon ang Panginoon, ngunit hindi natin siya sinusunod. Hindi po ito yung hindi po ito yung born again. Amen. Sabi niya po dito, sino ang qualified na makasama sa rapture? May dalawang klasifikasyon po ang Diyos. Sabi niya, yung mga buhay pa at mga nananatili. Nabanggit po ni Pastor Boy, ang meaning ng buhay pa ay spiritually na buhay, yung mga vibrant Christians. Ibig sabihin, hindi lukewarm, kundi mainit na naglilingkod sa Panginoon, yung nagagamit ng Diyos sa gawain niya. Yung kapag may pangailangan yung gawain ng Diyos, nandun yung tao, nandun yung mga Kristiyano na to present. Amen po. Sabi niya dito, hindi ira-rapture yung mga pinipilit pa sa gawain. Kailangan po nating isipin ang bagay na ito. Pangalawa, yung mga remnant Christians, hindi yung nagbago ka na, matamlay ka na, hindi yung lasang makasanlibutan. Tayo po ay may distinguish. Tayo po ay dinidistinguish ng Lord. Amen po, na Krisyano ka, mainit kang Krisyano, or ikaw yung Krisyanong makasanlibutan, o ikaw yung Krisyanong lukewarm. Amen. Walang gitna. Hindi pwede po yung neutral. Amen po. So, sabi niya po dito, make sure na makakasama tayo sa rapture. Amen po, habang may panahon pa. Sabi niya po dito, hindi babalikan ng Diyos yung born again lang, pero walang pagsunod. Lagi po sa ating itinuturo ng ating mga pastor, ang kaligtasan ng mga tinawag ay nasa pagsunod. Kung hindi po natin gagawin yung kalooban ng Diyos, kung hindi po natin siya susundin, maaaring hindi po tayo makasama sa rapture. Kasi, katulad po na sinabi sa Lucas chapter 6 verse 46, ayaw ng Diyos na tinatawag natin siyang Panginoon and yet hindi natin sinusunod yung gusto niya. And yet hindi natin pinipili yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Si Pastor Abby po, shinare po niya sa atin, ay dapat hindi lang siya Savior mo. Gawin mo siyang Lord ng buhay mo. Papasweldohin ng Diyos yung mga nagtatrabaho. Kaya nga po, ang Krisyano, tulad po ng nakalagay sa magazine, ang Krisyano na walang pasan-pasan na krus, hindi Krisyano. Ibig sabihin, kapag Krisyano ka, may trabaho ka sa ubasan ng Panginoon. May ginagawa tayo sa ubasan ng Panginoon. Huwag mong tingnan ang gawa ng iba. Amen po. Sa paglilingkod mo, hindi dapat ikaw yung nasusunod. Dapat yung gusto ng Diyos. Amen po. Kasi may mga kanya-kanya po may mga sarili po tayong kalooban, pero dapat ang nasusunod po ay yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Dapat hindi natin iwanan ang Diyos sa time na mahirap ang sitwasyon. Amen po. Ito po yung nire-require ng Diyos sa atin na hindi ka lang susunod dahil convenient. Hindi ka lang susunod kasi maayos yung sitwasyon. Amen po. Ang i-require sa atin ng Diyos kahit wala ka ng means para sumunod. Commitment ang paglilingkod po. Amen. At hahanapin ng Diyos yung commitment na ito sa bawat isa sa atin. Sabi po ni Pastor Rodel, gusto ng Diyos na nagkakaisa ang mga lingkod ng Diyos. Habang buhay na adjustment ito. Sa lahat, sa bawat pinagdadalhan po sa atin ng Panginoon, may tinuturo siya sa atin. Amen po. At last po, dito po itinuro po sa atin muli ni Pastor Boy, tinawag tayong tumingin kay Jesus. Ito po ay nakalagay sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Hindi unfair ang Diyos para makalimutan niya yung ginagawa mong paglilingkod.
Nabanggit po niya doon, sabi niya, preserve peace. Ayusin mo, hindi lang yung relasyon mo sa Diyos, kundi sa tao. Ang meaning po ng tao o kapwa sa verse na ito, sa Hebrews chapter 12 verse 14, ay yung mga Kristyano at hindi Kristyano. Hindi pwedeng ang Diyos lang ang kasundo mo. Amen po. Last po, ang sabi niya po dito, kailangan, sabi po ni Pastora Ellie, kailangan nating maging committed sa Diyos. Amen po. Nawa po tayo pong lahat ay madatna ng Panginoon na nananatili tayo sa paglilingkod at nandun yung katapatan natin sa mga ginagawa natin, nandun yung pag-ibig natin sa mga ginagawa natin sa kabila ng hindi perpekto yung pagdadaanan natin sa paglilingkod, hindi perpekto yung mga kasamahan natin, at maraming mga ibabato sa atin ng kaaway na balakid para mag-stumble tayo o huminto tayo. Pero lagi nga pong itinuturo sa atin ng mga pastor natin, ang paglilingkod ay isang commitment. Kahit na dumating ang time ng hindi mahirap na sitwasyon, hindi tayo pwedeng umayaw kasi po hindi tayo sa tao nag-commit kundi sa Diyos. Amen po. At ang hahanapin ng Panginoon ay yung faithful, yung good and faithful servant. Dito po si Pastora Eco. Yan, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Yan, kakatapos lang po ng training po natin ng mga manggagawa at alam po natin na tayo pong lahat ay marami pong natutunan. Amen po, na correct at may mga sinagot po ang Panginoon. At ngayon pong gabi, tayo po muli ay sama-sama na manalangin, sama-sama nating idulog sa Panginoon ang mga bagay na dapat po nating ipanalangin. Pero bago po yan, meron lang din po akong konting i-share po sa bawat isa po sa atin. Dito po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi niya po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sabi nga po niya dito, there is much noise in the world. Ibig sabihin, maingay po ang mundo. Amen po, ingay ng problema, ingay ng social media, ingay ng mga balita. Kagaya po nito, yung mga pangyayari, mga gyera sa iba't ibang mga bansa, mga iba't ibang mga kaguluhan na nakikita natin, nababalitaan po natin sa social media, maging sa TV. Ano po, at alam niyo po, maraming ingay ang mundo, maraming problema. At sabi nga po, ito yung mga bagay na naririnig natin. Pero ang sabi nga po niya dito, there is one sound that heaven is listening for. Ito po ay ang tunog ng taong nananalangin. The sound of a praying person. Amen po. Sa kabila ng maraming ingay sa mundo, sa kabila ng maraming pangyayari sa mundo, alam niyo po, papakinggan ng Diyos, isang tunog lang, isang sound ang gusto ng Diyos na marinig. At ito po ay ang panalangin nating mga Kristiyano. Amen po. Ang sabi nga niya dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi niya, if my people will humble themselves. Ibig sabihin po, hindi kayabangan ang nagbubukas ng langit, kundi humbleness. Ibig sabihin po, tayong mga Kristiyano, once na hinumble natin ang sarili natin sa Panginoon, ang sabi niya po dito, magbubukas ang langit. Amen po. At papakinggan ng Diyos ang panalangin natin. Sabi niya nga, prayer is a cry, not just words. Ang tunay na panalangin ay hindi lang binibigkas ng labi po natin. Ito po ay isinisigaw din ng puso mo. Amen po. Ano yung iyak ng puso mo? Kagaya po nito, yung itinuro po sa atin ni Pastor Boy, ng ating pong mga pastor, nito pong training, na kailangan nating manalangin. At ang pananalangin po ay hindi basta-basta, kundi kailangan ang bawat panalangin natin, sabi nga, once na meron kang ipapanalangin, kailangan ito ay uupuan mo sa panalangin. Hindi ka lang basta magtatangs, hindi ka lang basta magpe-pray sa Tagalog o magpe-pray sa ibang wika,
kundi ang sabi niya dito, kailangan upuan mo sa prayer. Bakit? Kasi walang mangyayari sa isang panalangin na basta mo na lang binigkas sa Panginoon. Kasi nga, ang sabi niya dito, ang tunay na panalangin ay hindi lang binibigkas ng labi, hindi lang binibigkas ng bibig, kundi ito po ay isinisigaw din ng puso mo. Marami na po ang nangyayari po sa bansa ngayon. Marami na rin po maging ang nangyayari sa loob po ng simbahan at ng iba't ibang mga simbahan. Pero ang sabi nga po, ang susi sa kaayusan ng lahat, ang susi sa kaayusan ng bansa, ang susi sa kaayusan ng mundo, ang susi sa kaayusan po ng simbahan ay ang panalangin. Sabi nga, kailangan mong iiyak sa panalangin, kailangan mong isigaw ng puso mo ang panalangin. Sabi po sa Psalms chapter 34 verse 17, "The righteous cry out and the Lord hears them." Ibig sabihin, prayer is a cry, not just words. Amen po. At sabi pa po doon sa 2 Chronicle, sabi niya, "And seek my face." Ibig sabihin, kailangan mong isik ang Lord. Kailangan mong isik ang face ng Lord. Amen po. Sabi niya, kapag hinanap mo ang presensya ng Diyos, lalabas ang himala. Lalakas ang himala, lalakas ang revival, makukuha mo ang sagot. Amen po. Ang isang panalangin ng taong basta-basta na lang nanalangin, sabi nga po, hindi ito makakakuha ng sagot. Kundi ang sabi niya dito, kailangan mong isik ang Lord. Amen po, kailangan yung may kalidad na panalangin. Kailangan, sabi nga ni Pastor Boy, kailangan ng mga tao na hindi lang basta mananalangin, kundi kailangan ng mga tao na uupo talaga sa prayer. Sabi nga, uupuan mo yung prayer request, uupuan mo yung mga bagay na kailangan nating ipanalangin. At alam niyo po, kailangan ang bawat isa po sa atin ay maasahan ng Diyos at maasahan ng simbahan pagdating po sa panalangin. At isa pa po, kailangang maasahan din tayo ng mundo pagdating sa pananalangin. Kasi sabi nga po, kung hindi tayo mananalangin, sino pa ang mananalangin para sa bayan natin? Amen po. Sabi niya dito, prayer brings restoration. At sabi niya, "I will hear from heaven and heal their land." Once na ikaw ay nag-humble, nag-seek sa Lord, sabi niya dito, papakinggan ko, diringgin ko ang iyong panalangin, sabi niya, at pagagalingin ko ang bayan. Sabi niya, sa lahat ng pangyayari, ang mabisang solusyon ay lumuhod at magbigay ng panahon sa panalangin. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Hindi lang para sa sarili nating hangarin, hindi lang para sa sarili nating kagustuhan, at hindi lang para sa anumang bagay na gusto nating mangyari, kundi tayo po ay kailangan na magkaisang manalangin para sa bayan natin, para sa mundo, para sa simbahan po natin, para sa mga leaders natin, para sa mga pastor po natin at mga kasamahan po natin. Sabi nga po ni Pastor Boy kanina, useless ang prayer kung walang resulta. Tayo po ay nananalangin at naghahangad, naghihintay ng katugunan sa lahat po ng panalangin po natin. At ang Diyos, alam po natin na siya ay hindi bingi, amen po, kundi ang Diyos ay palaging nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Amen po. At ngayon pong gabi, tayo po'y mananalangin at simulan po natin na mag-worship sa Panginoon. Mag-worship po tayo sa Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat
purihin ka namin, Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa aking iaalay sa'yo. Ang iyong kalukuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa aking iaalay sa'yo. Ang iyong kalukuran nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Salamat. Hallelujah. O Panginoon, Panginoon, wala kang katanggalan. Lumalad Diyos, ikaw ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Ika'y tapat. Ika'y sapat, Panginoon. Ang pag-ibig mo, O Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat sa opportunity, Panginoon, na makalapit at makadulog sa iyong harapan, Panginoon. So Diyos, sama-sama kami na itinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, nakikita mo, nalalaman mo, Panginoon, ang kalagayan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na dalangin namin na samahan mo, bantayan mo, ingatan mo, Panginoon, ang bansang ito, gayon din ang mamamayan ng bansang ito, O Diyos. At patuloy na sinusuway namin, ikaw na rulers of darkness, principalities and powers, wicked spirit in high places sa bansang ito. Religious spirit, antichrist spirit ay winawasak namin mula sa north, south, east, and west, mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na humahadlang sa mga tao sa bansang ito para makakilala at lumapit sa Diyos, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami ng kaligtasan sa bansang Pilipinas, ng
maluwag na pagtanggap ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, nagpapakawala kami ng kapayapaan sa bansang ito, O Diyos. Lord, dalangin namin na sa kabila ng kinakaharap ng bansang Pilipinas, sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga petrolyo, Panginoon, ang anumang nagiging hadlang or nagiging problema, Panginoon, sa bansang Pilipinas, alam namin na sa midst nito, Panginoon, sa gitna nito, ikaw ay kasama namin. Alam namin na ikaw ay kumikilos, Panginoon. So, Lord. At Lord, gayon din sa bansang ito, dalangin namin ang mga Kristiyanong mamamayan, Yes, Panginoon. Lord God. Dalangin namin ang Kristiyanong bansa, Panginoon. Lord, Yes, Lord. dinedeklara namin na sa bansang Pilipinas ay ikaw lamang ang Panginoon. Panginoon, Declare in ikaw Jesus' lamang ang name. siyang maghahari. Yes, Ikaw Lord lamang, Panginoon, ang itataas sapagkat Yes, O Lord ikaw God. ang siyang hari namin, O Diyos. Yes, Patuloy O ka Lord pang God. magpakilala sa bansang Pilipinas at Yes, patuloy O mo Lord pang ipakita ang himala mo, Panginoon, sa bayang ito, O Yes, Diyos. O Lord Lord, God. naniniwala kami na ang panalangin namin ay iyong tinutugon, Panginoon. At kami Yes, O Lord God. na mga Kristiyano, kami na yung mga anak ay sama-samang dumudulog sa iyo para sa kalagayan ng bansang Pilipinas, Yes, O Lord Panginoon. Gayon din ng gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon, magmula sa aming presidente, kay President Marcos, Panginoon, sa aming Vice President, gayon din, Lord Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, Panginoon. Lord God. Patuloy, O Diyos, sa bigyan mo sila ng wisdom sa mga bagay na dapat pagdesisyonan, Panginoon, sa mga batas na dapat ipatupad, Panginoon. Lord Patuloy, O Diyos, na makialam ka sa gobyerno ng bansa namin, Panginoon. Yes, in Anumang Jesus' korupsyon ay winawasak Sa pangalan namin ni Jesus, sa pangalan ni we Jesus. rebuke. Ikaw na In demonyo Jesus' name. na umuudyok sa mga officials na Sa pangalan magnakaw, ni Jesus, magkorap, winawasak namin ang- sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Inuutusan ka buhay namin na mo. bitawan ang mga Sa pangalan ni Jesus. In ang Jesus' mga name. officials ng bansang ito sa Yes, pangalan ni Jesus. in Sa pangalan ni Jesus' Jesus. name. Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami at nagdedeklara kami ng mga tapat na lingkod mo, mga Yes, tapat O Lord na God. leaders ng bansa, Panginoon. Yes, O Lord. Lord, ikaw ang siyang umayos ng gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ialis mo sa posisyon ng mga tao, ang mga leader, Panginoon, mga officials na hindi marunong makinig sa iyo, Panginoon. So, Lord Ialis God. mo sa gobyerno ang mga magnanakaw, Panginoon. Ialis mo sa gobyerno ang mga tao na nandaraya lamang sa bansang ito, Panginoon. So, Lord At God. Lord, palitan mo ng mga taong karapat-dapat, ng mga tao na marunong makinig sa iyo, Yes, Panginoon, ng mga leaders na susunod doon sa kalooban mo, Panginoon. Yes, Lord, Lord God. naniniwala kami na ikaw ang Diyos namin at ikaw ay may pakialam sa lahat. Maging sa bansang ito, maging sa gobyerno ng bansang Pilipinas, So, Lord alam God. namin, O Diyos, na ikaw ay may pakialam, Panginoon. Yes, Kaya Lord naman, God. Lord God, pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga leaders namin. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang pamahalaang ng bansang Pilipinas, Panginoon. So, Lord God. Salamat, O Diyos, sa tuwid na pamamalakad ng mga officials, Panginoon. Yes, O Lord God. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon. At Lord, lagay mo sa kanila ang conviction, Panginoon. Every time na makakaisip sila na gumawa ng mali, Panginoon, ilagay mo sa kanila, i-rebuke mo sila, Panginoon. At ang conviction, ang dumaloy sa kanilang Yes, O mga Lord puso, God. Panginoon. Salamat, O Diyos. Ganyan din naman, Panginoon, patuloy na tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga kasamahan naming mga manggagawa, Panginoon, sa kabuuan So, Lord God. ng Rema Evangelistic Church, O Diyos, maging ang pamilya ng bawat manggagawa mo, Panginoon. Lord, naniniwala kami na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Yes, O Panginoon. Lord God. At ang anumang ipagkatiwala namin sa iyo ay kaya mong ingatan. Kaya naman, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo sa kabuuan ng mga manggagawa ng Rema Evangelistic Church. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang pamilya namin, Yes, ang O mga Lord taong mahalaga sa amin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na mangusap ka at manguna sa buhay ng pamilya namin, Panginoon. Doon sa mga pamilya namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, Yes, O Diyos, Lord God. gamitin mo ang aming mga paglilingkod, Panginoon, para maabot ng iyong mga salita ang aming pamilya, O Diyos. Gayun din, ang mga kasamahan naming mga manggagawa, patuloy mo kaming palakasin at patatagin Yes, O Lord God. sa pamamagitan ng Espiritu mong nananahan Yes, Lord sa God. amin, Panginoon. Gayun din, O Lord God, hayaan mo na maging matibay ang aming mga balikat,
Panginoon, nang sa gayon, gaano man kabigat ang krus, ito ay magawa naming pasanin, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, pagkat pinaalala mo sa amin ng Kristiyanong walang pasan-pasan na krus ay hindi Kristiyano, Panginoon. Nais naming magpaka-Kristiyano, nais naming magampanan ang tungkulin na ipinapagawa mo sa amin, Panginoon, sa kabuuan ng mga manggagawa, sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church International, Panginoon. At Lord, ipinagkakatiwala na namin sa iyo ang buhay namin at alam namin na ang aming mga panalangin, Panginoon, ang dalangin ng aming puso ay tinugon mo nang naaayon sa iyong perpektong kalooban, O Diyos. Salamat, Panginoon, gayon din sa kagalingan ng bawat mga manggagawa mo, Panginoon, ng mga anak mo, O Diyos. At Lord, salamat sa pagpapala na inilaan mo na sa amin una pa lang, O Diyos. Salamat, Panginoon, gayon din, pinagkakatiwala din namin sa iyo, O Diyos, ang daily Bible study dito sa Rema Fields, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na i-guide mo ang aming mga pastor na nagtuturo, Panginoon. Ilagay mo sa kanilang mga labi ang mensahe mo, Panginoon. Magsilbing rebuke, conviction, Panginoon, correction, at aral, Panginoon, sa bawat makakapakinig. Panginoon, ang bawat salita na lalabas sa kanilang mga labi, O Diyos. Salamat, Panginoon. Gawin mong daluyan ng pagpapala mo, daluyan ng anointing mo, ang labi ng mga pastor namin, Panginoon, na nagbabahagi ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na marami pang maabot, Panginoon, ang iyong mga salita sa pamamagitan ng daily Bible study na ito sa Rema Fields, Panginoon. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na tinataas namin sa iyo, Lord, ang organization, sa kabuuan ng Rema, Panginoon. Lord, ikaw ang nagpasimula ng gawain na ito, Panginoon. Alam namin, patuloy mong sinusustain ang pangailangan, hindi lang financial, ng gawain mo na ito, kundi spiritual. Patuloy namin na winawasak ikaw na spirit of division, spirit of strife, sa pangalan ni Jesus. Kayong mga demonyo na pumipigil sa magandang plano ng Diyos, sa organization na ito, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos ay ginagapusan namin. Winawasak namin ang kapangyarihan nyo. Ano man ang paghahadlang mo, Satanas, para mangyari ang kalooban ng Diyos sa organization na ito ay sinusuway namin, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nataas namin sa iyo ang aming pastor, si Pastor Boy, Panginoon, Lord. Patuloy na palakasin at patatagin mo siya sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa kanya, Panginoon. At patuloy namin na sinusuway, ikaw na spirit of infirmity sa buhay niya. Kayong mga demonyo, kayong mga masasamang spirito na patuloy na umaatake sa kanya. At nagbibigay ng iba't ibang sakit at karamdaman ay ginagapusan namin. Winawasak namin ang kapangyarihan niyo sa pangalan ni Jesus, sa katawan ng aming pastor. Iwanan niyo ang buhay ng aming pastor sa pangalan ni Jesus. Yung mga demonyo na nagbibigay sa kanya ng negatibong kaisipan, mga discouragements, ay ginagapusan namin. Ikaw na spirit of fear, ay ginagapusan namin at pinawasak namin sa buhay ng aming pastor sa pangalan ni Jesus. Sama-sama ka namin pinapalayas sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagwiwika kami, Panginoon, na dumaloy ang healing anointing mula ulong na talampakan ng aming pastor, Panginoon. Inuutosan namin ang katawan niya na bumalik sa normal, mag-function ng normal sa pangalan ni Jesus. Lord, nagwiwika kami ng himala, Panginoon, ang manifestation ng himala sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Salamat, Lord, sa fast recovery. Salamat sa complete healing, Panginoon. Lord, salamat sa provision mo, sa lahat ng pangailangan ng aming senior pastor, Panginoon. Kumausap ka ng mga tao, humipo ka ng mga puso, Panginoon, na tutulong sa aming pastor, Panginoon, sa lahat ng pangailangan niya, Panginoon. At yun din sa board of members ng Rema, Panginoon, sa aming mga district pastors, sa mga workers, sa mga pastor, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Dalangin namin na patuloy mong bigyan ng wisdom, knowledge. Yes. Lord, sa bawat decision making, maliit man o malaki, ito, sa gayon hindi magkamali ang mga pastor namin. Panginoon, Lord, anointan mo mga labi, ang mga kamay, ang buong buhay nila.
Sa gayon, Lord, mag-manifest ng kapangyarihan mo sa buhay ng bawat lingkod mo, O Diyos. Dalangin namin na dumaloy, Lord, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami na makakita, Lord, sa pag-ibig, lumakad sa pag-ibig, kumilos sa pag-ibig, Panginoon, maglingkod, na driven ng pag-ibig, Panginoon, ang mumula sa iyo. At dalangin namin na sa organisasyon na ito ng Rema, Panginoon, sa mga simbahan, patuloy ka pa na tumawag ng mga future pastors, mga workers, Panginoon, Lord, mga Kristyano na mamahalin ka na higit pa sa buhay nila. Mga Kristyano na paglilingkuran ka hanggang kamatayan, Panginoon. At hindi tinataas namin sa iyo ang mga may prayer request, Lord, sa mga oras na ito, sinasambit man ito ng kanilang mga labi, ito man ay nasa isipan nila, ito man ay laman ng puso nila, Panginoon. Tugunin mo ito, Lord, ibigay mo ito ng naaayon, Lord, sa kalooban mo, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, pinagpapasalamat namin sa iyo, Lord, yung mga nagpe-pray ng kagalingan, kasaganaan, kaligtasan, Panginoon, kaayusan. Salamat, Panginoon, sa answered prayers, Panginoon. Lord, sinabi mo sa yung salita, ask and it shall be given unto us, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bagay na niniwala kami, pinagkaloob mo na sa amin, Panginoon. At hindi tinataas sa amin sa iyo, Lord, ang mga under construction churches, Panginoon, Lord, idako mo, Lord, yung mga panyapak ng mga lingkod mo dun sa lugar na bukas, Lord, binubuksan mo para pagtayuan mo ng gawain mo, Panginoon. Dalangin namin na ilagay mo ilagay mo kami, Panginoon. Dalhin mo kami sa kalooban mo, Panginoon. Dalhin mo ang mga lingkod mo, Lord, sa kalooban mo, Panginoon. Salamat, Lord, nagwiwika kami, Panginoon, sa mga itatayo pa na simbahan, Panginoon, ngayon pa lang ng kaligtasan, Panginoon, Lord, ng kalayaan ng mga kaluluwa, Panginoon, sa sumpa ng kamatayan, ng kasalanan, sa pangalan ni Jesus. At Lord, dalangin namin na ngayon pa lang, Lord, i-ready mo na yung mga manggagawa mo, Panginoon. Patuloy mong i-equip, Lord, ang manggagawa mo, Panginoon, mga manggagawa mo, Panginoon, para sa mga bubuksan pang simbahan, Panginoon. Salamat, Lord, mangyari ang kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samot na langit. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Palagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Kabutihan mo, Panginoon. Ang kabutihan mo ay tunay na dakila. Kahapon, ngayon, at kailan pa man, pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo, hindi nagbabago, Panginoon. Kabutihan mo hindi nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kay sarap damhin,
Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay nga walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay nga walang kapantay. For the last time, kay sarap damhin, O Diyos. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay nga walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, lamang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay nga walang kapantay. Ay tunay nga walang kapantay kay buti mo. Panginoon, tunay nga na ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin ay walang makapapantay, walang makahihigit, Panginoon, sapagkat sa buhay namin, Ikaw ay sapat, Ikaw ay nararapat, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat kami sa alam namin na dininig mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Alam namin na ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo nang walang nangyari, Panginoon. At Lord, hayaan mo na ang lahat ng uri ng pagpapala, Panginoon, ay idinedeklara namin, O Diyos. Dumating sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa mga oras na ito, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Good evening po sa bawat isa po sa atin. God Magandang bless. gabi po.